Ayan. So, kahit naman, sabi nga kasi, kahit hindi block yung gamitin nyo, pwede naman. Kahit ganitong ordinary tester lang, actually 700 lang yata ito para 500 pesos. So, siset nyo lang din sa microfarad. Ayun o. Pipindutin nyo lang siya. Pag lumabas yung NF na yon, so naka microfarad tayo. So, ito, katulad nitong tinanggal natin na capacitor. Ayan. Mas malaki pa nga screen ito eh. Medyo mabagal lang siyang magbasa compare doon sa ayan, 5.3 microfarad na lang. So dapat 20 UF. Okay, good day. So yung itatakel natin na video ngayon, Daikin siya. Ang issue nito on and off ang power, and hindi nagtutuloy-tuloy yung andar ng compressor. So, ayan. Kung natin ikabit. Ayan. So, dito pa lang, yung issue, nakikita na natin. Ito kasi yung button. Ayan o. May dalawa kasi siya na pwedeng panggalingan ng problema. Tulad nito, yung ginagawa natin. Ang problema kapag ang issue is on and off ang compressor or mabilis magkaroon ng cut off ang compressor, pwedeng nanggagaling yan dito sa ating control board. So meron pa siyang isang issue na biglang nabubuhay yung unit and then nag-off ng kusa. So ito yan. Kadalasan naman sa ganitong problema sa preventive maintenance natin or sa time na naglilinis tayo ng aircon, yung board talaga dapat kasama yan sa nililinisan natin. So although iba natatakot dahil baka masira ang board, so pwede naman siyang i-blower lang or ayun, i-blower, and syempre gagamit tayo ng brush katulad nito. Tingnan niyo yung control board, napakadumi na. So isa yung rason kung bakit nagkakaroon ng problema ang mga unit natin. So, on and off, mabilis magkaroon ng cut off kahit hindi pa napapalamig ng tama yung room, nagkakaroon na ng cut off, lalo na dito sa, kahit naman sa ibang brand. So, lalo na sa ganito na medyo maliliit yung control board, katulad nitong Daikin na ginagawa natin. Ayan o, tingnan nyo, dumi-dumi na ng loob. Ayan, so hindi siya napapansin or hindi na siya binibigyang pansin ng pag-cleaning. Dahil yung iba, syempre, ang cleaning lang is evaporator at saka condenser lang ang nililinis. So, sa preventive maintenance kasi talaga ng inverter, ang board, dapat kasama yan sa lilinisan natin. So, ayan. So, yung issue nito, simple lang naman din. Kalasin ko muna. Ayan o, tingnan nyo, napakadumi. So kapag nagdudumi yan, tulad nyan, yung paglamig ng aircon, apektado. Dahil yung room temperature niya, ito yan eh, nababalutan ng dumi. Ito. Ayun. So yung maliit na spare parts na yan, yan yung pinaka-sensor niya na nagdi-detect ng lamig. Okay. So, yun naman doon sa issue na nagkakaroon ng cut-off. Pwede nyo naman i-check ito ng diretso, or kung may mga ganitong senaryo, kung medyo mayaman-yaman or may budget naman na pamalit ng ganitong control board o display board, pwede nyo palitan ng diretso. Pero kung idadaan nyo muna sa repair, yung on and off, ang dahilan niya, ito yung service switch niya, nagkakaroon ng leak. Ito. So, minsan, siyempre, pag hindi yan napipindot, nagkakaroon ng umido or corrosion, yung pinakaloob ng tuck switch. So, nangyayari, para siyang shorted na switch. Kaya, ang nangyayari sa kanya, may time na nag-on, may time na nag-off, or minsan, hindi mo siya mai-on dahil naglalak, or hindi mo siya mai-off, lalo na kung nag-short yung tuck switch. So, ito naman mga tuck switch na ito, available yan. Pwede nyong palitan. Ayan, yung tuck switch na to. Available naman sa market yan, available sa mga electronic store.
Or kung hindi nyo naman ginagamit, pwede nyo siyang tanggalin na ng diretso. I-hang nyo na lang. Pwede rin. Ayan. So, dun lang. Then, syempre, ito dapat laging malinis. Yan. Kahit brasin nyo lang, or kung may lacquer thinner kayo, pwede nyo siyang linisan ng lacquer thinner. Kung may budget, palitan nyo na ng buo. Okay? Ayun. So, ganun lang kasimple. So, sa outdoor naman tayo, ito madali lang naman yan. Madali nyo lang makita ang trouble kung nasa indoor ang problema. Kung sa outdoor naman, usually, ito yung common issue. Marami na tayo nilabas dito. Parang 6 years, nag-uumpisa pa lang tayong gumawa ng mga video o tutorial video, inilabas na natin yung mga sekreto ng problema nito. So, may mga natuto, merong hindi natanggap na natuto sila. Ayun. So, ang issue kadalasan nito, syempre, sa base sa pag-o-observe nyo pa lang doon sa unit, syempre, bago nyo gawin, dapat in-observe nyo ano ba nangyayari doon sa unit. Tulad ng issue nito, namamatay ba yung indoor, mabilis bang magkatop ang compressor, or nagtuturbo pa yung compressor, mandar-bampan. So, yun yung mga issue na ino-observe natin. So, sa issue naman ito, common problem sa ganitong klase ng board. So, ito yung mga itinuro na natin noon. Kadalasang problema, syempre, itong capacitor. Ayan. So, madali lang naman siya na makita kung defective ang capacitor. Kapag natanggal nyo lahat ng connection, then naka-off, dapat naka-off ang power, pwede nyo siyang i-check kahit nakakabit sa loob ng board. Kung ang issue nyo is nabubuhay and namamatay bigla ang compressor or hindi nagtutuloy-tuloy ang andar ng compressor, so dito titingnan nyo lang yung line ng dinaanan ng capacitor. Ito, ayan, kung saan yung tumapat yung dalawang paa niya. Then, kung may tester kayo na merong capacitance checker o capacitor checker, ayan, tanggalin ko lang ito. Ayan. So, pwede nyo na siyang i-check ng diretso dito. Ayan. So, naka-capacitor tayo. Etong dalawa, makikita nyo naman yan kung sa duman ang paa. Common. Ayan lang yung tinusok ko. So, dyan nakatatat yung dalawang paa ng capacitor natin. Siyempre, ayan. Tingnan nyo yung value niya is 7.2 UF na lang. Okay. So, ang value nito is 20 microfarad. Ayan. So, ang gagawin natin, siyempre, i-replace na lang natin. Ito. So, ganitong capacitor yan. Ito, may mga pinagpalitan pa kami dito. Marami yan. Halos araw-araw, ganyan yung issue ng ginagawa natin. Meron tayong ginagamit na capacitor. Actually, ito is original na in-order namin na supply na capacitor. Ayan. So, ito yung capacitor na in-order namin. Actually, original tong mga capacitor na ito. Ganito din siya. Ayan. So, napapansin lang namin, may time na hindi ko alam kung bakit ang bilis nasisira ng ganitong klaseng capacitor. So, ayan. So, ito bago itong capacitor na ito. Ayan. So, yung value niya is 19.8 or 20 UF. So, pasok siya sa 20 UF, 19.8. So, minsan, hindi namin talaga siya ginagamit yung original na capacitor. Dahil yun yung napapansin nga namin, yung capacitor na ito, parang ang bilis bumibigay. Meron kami mga experience na ganito ang ginagamit namin. Tumatagal lang siya, minsan 6 months. And nagkakaroon na ulit ng pag-change ng value. So, depende naman kung, kasi may mga question minsan, bakit kami gumamit ng ibang capacitor, hindi namin ibinalik sa original. So, medyo sabi natin is, mas matibay yung isa. Kaya lang, dun sa pagkakaintindi ng iba, lalo na dun sa ibang customer na hindi tayo naiintindihan, isang pagkakaalam nila is mas matibay yung original na nakakabit. Okay. So, kaya meron tayong ganito, klase, ginagamit natin. Kung ayaw nila, meron naman kaming isang ginagamit na ganitong klase. So, mas malaki, 20 UF din siya. Ayan.
ito yung napansin lang namin. Kapag ganito ang ginamit namin, actually, yung ginamit namin na ganito, wala kaming naging history na nagka-problema or bumalik sa amin. O back job, o naging back job natin. O kahit sabihin natin hindi na back job, pero hindi tayo nagkaroon ng report na nagka-problema na ganito yung, yan 20 UF din yan, 20.2. Ayan. Kaya sa ngayon, ang ginagamit namin, ganitong klase. So, depende. Pagka ayaw nila ng ganitong klase, so meron tayong isa. Binabalik natin sa original parts. Ganito ulit ang ginagamit namin. Ayun. So, dito sa scenario na ito, ang papalitan lang natin, capacitor. Although, itong may-ari naman ito is regular na sa atin. Kaya, ang gagamitin namin na capacitor, ganitong klase. Ayan. So, kakalasin ko lang. Ayan. So, ito rin yan, yung sinusundan natin kanina. Ito yung dalawang paa. Pag inibabaw natin, ito rin naman yan eh. So, para lang mabilis o shortcut yung ginawa natin. So, dito pa lang kita na natin kung defective yung capacitor or nandyan yung problema. So, mamaya isa-isahin natin. Kakalasin ko lang to. Ayan. So, ganito rin siya. Yung capacitor na ganito yung original niya. Ayan. So, yung original na value na makukuha na lang natin is 5.2. Ayan. 5.2 UF. So, pwede naman kayong gumamit kahit yung ordinary tester lang. Kahit hindi naman flock. Ito, kagandahan nga lang ng flock na ginagamit namin. Mabilis magbasa. Meron din tayo niyang ganito. Ayan, accurate naman. Actually, si Lakay, ganito lang gamit eh. Wala akong may nakakabit na. Ayan, so kahit naman, sabi nga kasi kahit hindi block yung gamitin nyo, pwede naman. Kahit ganitong ordinary tester lang, actually 700 lang yata ito para 500 pesos. So, siset nyo lang din sa microfarad. Ayun o. Pipindutin nyo lang siya. Pag lumabas yung NF na yon, so naka microfarad tayo. So ito katulad nitong tinanggal natin na capacitor. Ayan. Mas malaki pa nga screen nito eh. Medyo mabagal lang siyang magbasa compare doon sa 5.3 microfarad na lang. So dapat 20 UF. So parehas din siya nito. So itong clock nga lang, ang kaibahan niya, mabilis siyang magbasa. Pagka ito yung ginagamit natin. Kaya pag mainipin ka, mag-block ka na lang. Ayan 5.20 na 5.3 din siya. So parehas lang siya. Ganun din, accurate din. Ayan, kaya bihira akong ginagamit ito. Kasi medyo may kabagalan. Pero accurate naman siya. Ayan, kaya madalas ganito ang gamit natin. Ayun, so ang solusyon na gagawin ko, ganito ang gagamitin ko. Kasi ito yung, sabi ko nga sa inyo, ito yung ginagamit namin na parts na wala kaming bumabalik na nagiging problema. Although sabi natin, medyo pangit nga tingnan dahil hindi natin ibinalik yung pinaka-original niya. Pero, siyempre, kung ang basihan is yung sa experience, although sa tagal na alam natin na tatagal, ito ang gagamitin natin. Ayun. Okay, so kakabit ko lang dito. Ayan, okay. So, ito ikakabit natin. Yun, pasok. So, wire type yung ginagamit namin na capacitor. Ayan, so in-order din namin ito. May mga tatanong ko sa natin na bili. Sa online din po namin in-order to. Kaya lang,
20 UF na 450 volts na DC yung ginagamit namin. So kaparehas din ito siya kung titingnan natin doon sa value or ano. Ang pagkakaiba lang niya, mas malaki ito, mas malaki ang casing niya, pero pwede naman siya. So may nagtatanong din sa atin yung electrolytic type ba, kung pwede daw gamitin. So hindi ko pa nasusubukan kung uubra, kung electrolytic. So ang ginagamit namin ganito pa rin hanggang ngayon. Hindi ko tinry kasi ang electrolytic o polarized capacitor, may positive negative kasi yun eh. Ito walang positive, walang negative, non-polar capacitor siya. Yung okay, tingnan lang natin. Ayan na. Okay, so ayan, nakakabit na siya. And yung tinester natin kanina, pwede dito mag-tester. So tulad nitong gagawin natin. So naka-UF din siya. Ito. Medyo mabagal niya lang basahin. Ayan o. O yun. 20.6 UF. O yun, nakukuha niya. Kahit nakakabit siya doon sa loob. Ayan. So parehas din ng plok. Ayan. Then, ang mga sunod na reason pa, kadalasan na problema lang nito. So, itatakel na natin lahat ito ha. Siyempre, yung pinaka-IPM IC. Ito. So, kapag nandito na, medyo complicated na ng konti. Pero, sa part namin, napapalitan namin ito. Ayan o. May mga ganitong IC kami. Napapalitan namin yan. So, yung ganitong parts online, nabibili din namin ito. Kaya lang, hahanap lang kayo ng mga legit supplier ng mga spare parts. Meron kasi kaming nakukuha din na local, merong original. Yung ganitong original medyo may kamahalan eh, nasa 800 pesos. So merong mga 350 lang yata. Merong depende sa number, merong 1,500 ang halaga. So medyo mahal yung mga parts na nakukuha natin. Siyempre pagka mura na nakita nyo dun sa online, yun yung kadalasan fake yun. Fake na parts yun. Yun. So sa ganito, okay, balik tayo sa troubleshooting. Kapag ang problema nyo naman sa IPM, mabilis nyo naman yung makikita eh. Okay? So, kukunin nyo lang yung negative ng capacitor. Ayan, katulad yan, di ba? Negative sign. Pag binaliktad nyo, nandito siya. Then, kunin nyo yung naka-resistance kayo. Dapat pala analog na lang eh. Mas madali kasi pag analog. Ayan. So, analog. Siset ka lang doon sa X1. Then, kunin mo yung negative nung capacitor. So, ito yan. Then, tingnan nyo lang yung UVW kung may makukuha kang resistance kapag ni-reverse mo. So, dapat, ito, may resistance ay nakuha dito. Parang diode kung chinek natin. Pag ni-reverse natin, dapat wala kayong makukuhang resistance. Ayan, katulad nyan. So, kapag wala kayong nakuhang resistance dyan, malamang yung IPM nyo is good. So, ganun lang kasimpleng i-check. Mabilisan lang. O yan o. So, kita nyo na agad, wala kayong shorted sa IPM. Pero kadalasan man, pagka may shorted sa IPM, affected lahat, pati power supply natin eh. So, meron nga lang, katulad nitong isa, ito yung sinample namin. Defective siya, pero hindi nyo siya makikitaan kaagad ng shorted. Mapwera pumunta ka dun sa pinaka-extend na. Ayan, kung titingnan nyo, 1, 2, 3, yung 1, 2, 3, itong pangatlong paa, ito is yung connected to negative. Kapag tinester natin yan dito, wala ka rin halos nakitang shorted. Ito yung sa dulo ang meron, o yun o. Ayan, pero dito sa dalawa, wala. Reverse natin. Ayun. Etong isa, meron dito o. Yan o. Ang case pala nito nag-open yung dalawang paa ng WB. So ito may resistance, tingnan nyo. Pagdating dito, wala. Dito wala. Reverse natin. Ayan, walang resistance, walang resistance. Ito yung
wala ding resistance kasi na-reverse natin. Pero pag nag-reverse tayo, meron na ito. Okay, so ang good na paa itong U, pero itong B, dapat ito may resistance ka ding makukuha. Dito, wala ka nakuha. Ayun. So defective talaga yung IC. So dito pala, pag kinalas mo or kahit nakakabit yan, pwede mong i-check. Ayan, balikan natin to. Tingnan yung resistance dito ha. Yan, may nakuha tayong resistance dito. Meron dito. Meron dito. Pag ni-reverse natin, wala ka nakuha resistance. Dito, wala din. Dito, wala. Pag binalikan nyo naman ito, wala kang nakuha resistance dito. Wala ka rin nakuha ditong resistance. Dito, meron. Pag ni-reverse natin, wala ka nakuha resistance pa ulit. Wala pa rin dito. Dito, wala. Pero, yung reverse mo meron. Yun. So, masasabi natin, good yung paa na nasa dulo, pero yung dalawa, defective. So, ibig sabihin, defective na yung IC. So, ito yung mga parts na pinagpalitan namin. So, ganun lang namin kasimple na chine-check para malaman kung defective. So, minsan naman, para malaman natin kung defective, same scenario, pupunta ka doon sa negative ng capacitor, itututok mo dyan, then, ang tester mo, syempre, isiset mo as DC. Dapat yung output nitong WBU is balance. Kadalasan makukuha nyo dito sa pag-start or pag nag-on ang power is nasa 15 volts. Kung 15 volts nakuha mo doon sa W, sa B dapat 15 din. Sa U dapat 15 din. Kung unbalanced supply ang nakuha mo doon sa tatlong paa na yan, malamang defective ang IPM IC mo. Ayun. So, ganun lang. Kapag ang problema ng unit is nanggaling sa IPM, nanggaling sa capacitor, nanggaling dito sa diode, or syempre doon sa power supply natin, dito, usually, may chance na magawa ang board. Ito, sa power supply. Pero kung hindi na doon ang problema, like nandun sa system, depende na kung mapapagtyagaan pang i-repair. Ayan. So, tinakil lang natin yung mga common na problema na nangyayari dito sa ating unit. So, ibabalik na natin siya dito. So, sa pagbabalik naman natin, kahit sa bago or sa luma, dito maraming disgrasya. So, ang gagawin nyo, bago nyo ibalik, linisan nyo yung IPM and yung diode, hindi ganun ka apektado. Pero, syempre, mas maganda malinis na rin. Yung heatsink, linisan nyo na rin. Katulad nitong ginawa ko. Ayan. Pag nalinis nyo, gumamit ulit kayo ng bagong silicone ang tawag namin. Lagyan nyo ulit ng bago. Dito. Yan. Ito ang napaka-importante. Di baling gumastos kayo sa ganito. Ang hanapin nyo yung original. Ang brand niya is silicone. Silicone grease ang nakasulat. So, silicone grease din to. Yan. So, ang gamitin nyo yung original. Then, ikalat nyo dito. Importanteng meron yan. Napakarami na nang umiyak dito. Kahit doon sa mga 3 HP, 2.5. So, ang problema, pagkatapos ikabit, pumuputok. Dahil hindi nalalagyan ng tama o hindi na ikakabit ng tama. Ayan. Tapos, ilalapat nyo ng maayos. Then, yung ginagamit natin dito, usually, nasa 5 or 5.5 lang yung higpit. Depende sa higpit or gamit yung barena, ha. Pero, tatansyado nyo na yan dapat. Ayan. Yan. So, ikakabit natin. Yun, nasa kayo isa. Yun. Ayan. So, kapag naglalagay kami ng tornilyo na yan, hindi namin direktang hinihigpit muna. Ina-align muna namin ng mabuti. Kapag naka-align na siya, saka natin siya hinihigpitan ng diretso. Yun. Para
hindi siya tabingi pag humigpit. Tsaka dapat pare-parehas ng higpit. Ayan. So, okay na yan. Ganun lang kasimple yung ginawa natin. Ayan. So, ititest run na lang natin ito. And, ayan. So, dito namin siya ipinupwesto sa side na ito. Ayan. Pwede rin dito sa kabila. Pero kadalasan dito natin kinakabit yan. Ayan. So, tinatanggal namin itong isang, yan o. Yun, para may butas na siya dito. Tapos, kakabit natin. Gagamitan na lang ng cable tie. Ayan. So, papalitan lang natin ng mas mahaba. So, may butas na naman yan. Pwede nyo rin dagdagan ng butas kung gusto nyo. Barinahan nyo na lang. Pero, usually, dito ako kinakabit yan. Ayan. Para malinis lang. So, dito na siya nakakonect. Yan. Para, and then, nakatali din siya. So, ito, optional naman kung gusto nyo ito ang gamitin. Pero kung kami ang tatanungin nyo, ganito ang ginagamit naming parts sa ngayon. Doon sa mga gusto. So, kapag ayaw, meron din tayong available na ganito. Yung original parts niya, ito ay binabalik natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, sa experience namin, mas tumagal ito compare doon sa original na ikinakabit namin. Ayan. So, halos parehas lang din naman ng price kapag ino-order namin. So, make sure lang na pag umorder kayo, ang kuhanin nyo yung original na ganito. Siyempre, kapag mura ang nakita nyong presyo, kadalasan local. Kapag medyo mahal ang price, yun yung original na makikita nyo. At saka tingnan nyo siyempre doon sa comment kung magaganda yung comment or maayos ba. So, ayun, online lang. Actually, hindi rin kami naka-permanent sa isang supplier eh. Kapag nag-order kami, kung sa pag-order namin, is depende kung ano yung lalabas doon sa sini-search namin. Naghahanap din kami ng supplier. Okay? Ayun. So, okay na tayo dito. Iti-test run na lang. So, balikan lang ulit natin. So, katulad nito, sabi ko nga sa inyo, kapag nag-preventive maintenance kayo, kasama na sa nililinis natin yung board. Katulad yan, tatanggalan na ng dumi yan. Then, yung loob, pwede nyo na rin buksan. And, kung madumi, brush lang naman eh, saka blower. So, yun lang din ang ginagamit namin. Para, ito kasi, yung ang problema niyan, kapag madumi, katulad nito, yung board na yan, kapag ka nagkaroon ng dumi yan, hindi na siya accurate yung pag-andar niya. Minsan, mabilis mag-automatic, minsan matagal mag-automatic, o minsan, hindi nyo may on, o hindi umaandar. Kaya, nararambol ang problema. Minsan, nandun pala ang problema mo sa ganito. Nagpapalit ng outdoor, nagpapalit ng indoor, pero ito ang hindi nila nakikita. Or madumi lang pala. Ayan, doon naman sa tack switch on and off, service switch, ito yan. Pwede nyong palitan yung service switch or pwede nyong ihang na lang. Tanggalin nyo na itong service switch nya. Ito. Yan, pag ano, kinakating na lang namin, kung hindi naman talaga siya ginagamit, tinatanggal na namin siya. Ayan. Okay. Then, kung syempre, kung i-on natin by using service switch, sino-short na lang namin to. Kung i-start namin. Kasi nakalabas din naman yan dito eh. Ngayon, kung gusto nyo ibalik para mapindot din, eh di, bilhan nyo ng tack switch na katulad nito. May nabibili naman yan, available. 10 pesos lang yata to. Sa mga electronic store meron yan. Ayun. So, pero kung sa amin, kadalasan, maayos naman yung remote, hindi na namin ibinabalik yun kasi nagiging dahilan niya ng minsan kapag ka nagkaroon nga siya ng short or nagkaroon ng leak yung tack switch, nagkakaroon ng abnormal function. Lalo na pagka nagkakaroon ng moist. Kasi ang ginagawa namin, kapag ka sinervice namin, usually, tinatanggal namin siya. Para hindi siya magkaroon ng leak or hindi na maging dahilan ng abnormal function ng unit. Ayun. Kaya tinanggal ko na lang siya. Remote na lang ang gagamitin. So ito naman, syempre, kung mataas naman ang aircon mo, hindi mo rin magagamit sa service switch eh. Ang maggagamit lang din ng service switch is
kapag time na nire-repair nung technician or nasira ang remote, saka lang gagamitin yung service switch. Pero kadalasan remote lang din ang gagamitin. Okay, so okay na tayo dito. Ayos na? Okay.